Magandang araw mga kababayan, tayo nagbabalik na naman para sa isang panibagong video na kung saan mapapanood natin si Miss Sandra Cam sa kanyang sa interview sa kanya patungkol sa kanyang saloobin sa nangyayaring malaserkos nga na hearing sa Kongreso. So, aside from that mga kababayan, sa interview ring ito is mayroon tayong malalaman patungkol kay Kimbo at kay Abante. So, without further ado mga kababayan, let's watch the video. Ma'am, reaction lang po dun sa mga nangyayari ngayon sa Senado at sa Kongreso. Well, I'm calling it as a house of contempt. Not anymore a house of Congress. Sobra na. Gusto nila, yung kung anong gusto nilang sabihin o marinig, yun ang dapat ilabas. More than an investigator na sila. Tama mga kababayan, kasi nga in the past few months, naobserbahan natin mga kababayan, sa nangyayaring mga hearing sa House of the Representatives, kapag ayaw nila yung sagot mo or kapag hindi nila gusto, yung naging sagot mo as a resource person is ipapakontempt ka nila. So dapat, parang ang datingan ngayon sa House of the Representatives, mga kababayan, is dapat ang sagot mo ay naaayon sa kanilang gustong marinig. Naman sila mga korte. Yun. So, itong quad committee na to, they feel like they are above the law. Na kung sinang gusto nilang at saka kagaya nung KGM Garma, below the belt. Kung mayroon silang iimbestigahan, yung doon lang sana, within, hindi na yung pati yung kabit, yung boyfriend, bakit mga malinis pa sila? Yung apat na chairman ba, mga malinis yan. Actually, may kilala ko dyan, dalawa. Ang time na ako ipatawag ng Kongreso dahil dyan sa PCS. Balita nga po namin, ipatatawag din kayo sa Kongreso. Opo, dahil daw doon sa PCSO, issue ng 90B. I don't mind. Marami man akong papeles dyan. At saka, during our time, I was the only director na hindi pumirma doon sa IRR. So, I'm willing, no problem. Pero sabi ko nga doon sa tumawag na congressman, within PCSO lang. Kasi pag lumampas sila dyan, abay, ibang usapan na yan. Hindi ako paano sa kanila. Kung i-contempt nila, walang problema yan. Paano yung pag kina-contempt kayo doon? Magdadala na kayo ng damit? Pagpunta ko, dadala na ako ng damit. Para hindi na ako kakaba-kaba na wala pa. Dala ko ng aking mga gamot, insulin, kasi diabetic ako. Pero, Pareho pala tayo. Hindi ako papayag na papastusin ako na kagaya ng ibang mga resource person. Kasi, ang nangyayari dyan sa quad committee na yan, yung gusto nila ang masusunod. Which is not, hindi naman dapat pa ganun. Dahil kung hindi naman, mali naman talaga yung gusto nilang iparinig o ipasabi, ay aalma ako. So, ano na kayo ang masasabi niyo sa takbo ng mga pag-iimbestiga sa Kongreso at Senado? Halatang-halata naman. Halatang-halata na. Isa lang ang tinutumbok nila dyan. Alam na natin. So, kaya tayo na mga Duterte supporters, magkaisa tayo. Dahil para na ito sa bayan. Hindi na ito politika, kundi usapang bayan na ito. tama mga kababayan, talagang sa mga nangyayaring circus hearing ngayon sa Kongreso, makikita natin na ang talagang tinutumbok ng mga investigasyon nila na in aid of legislation kuno is very obvious naman na parhanapan ng ground for impeachment si Vice President Sara. At aside from that, talagang gusto lang wasakin o durugin ang Duterte brand. Kasi nga naman, malaking tinik yan sa mga aspiring politicians na gustong maging pangulo in the future. Kaya tinitira nila ng tinitira si Inday kasi nga may potential si Vice President Inday Sara na magiging susunod na presidente.
Kaya threatened yung mga buhayang mga yan, ano. O, pero sinasabi po lagi ni Vice Sara na hindi naman siya tatakbo sa 2028. Well, hindi naman siya pwedeng magsabi ng ganyan kasi siya naman ang talagang inaasahan ng taong bayan na makaahon sa gobyernong ito ngayon sa kasalukuyan. So sa ngayon, ano po yung inyong mensahe dun sa mga kongresista at mga senador na talaga namang grabe na yung ginagawa nilang pagtatanong sa kanilang mga resource person? Well, sa mga senador at saka sa mga congressman, ilan lang ang boto nyo? Especially for those congressmen. Niwala ka sa 1/10 of the votes na nag-garner ng ating Vice President. Sana kung magbibigay man lang kayo, if you will invite a resource person. Kaya nga mga kababayan, ano, 32 million, more than 32 million votes ang nakuha ni Vice President Sara sa buong bansa. Kasali na dyan yung mga OFWs natin. Samantalang itong mga young guns ni Tambaluslo sa Kongreso, ilang boto lang naman sila, taga 100,000. Talaga makita natin na ang kakapal ng mga mukha nila, no? Pero ganun pa man mga kababayan, kahit pinagtutulungan nila si Vice President Sara ngayon, for sure pagdating ng panahon pag makabalik ang Duterte sa posisyon, yung mga yan is, titiklop din yung mga yan at magbabait-baitan. Alam niyo man pag sa politika napakaraming mga plastic, kung saan yung malakas doon lumalapit para mga linta. Treat them with respect. Kasi buti nga, binuntahan pa kayo. Pero ang nangyayari, pag hindi ka pumunta, isumpina ka. Pag pumunta ka naman, babastusin ka. So saan pupunta? Ngayon, kung ako, ipapatawag, ay ibang usapan yun. I will... Willing naman kayong pumunta? I'm very willing. Okay. And I will answer with PCSO issue lang. I will answer it straightforward. So ano pong reaction doon sa sinabi ni Congressman Marcoleta na bakit sinisingle out si Vice President Sara doon sa mga sa confidential fund? Yun nga, etong mga kongresista as if they are so clean. Yes. Eh, mga bulok din kayo. Isa-isahin natin. Like itong si Kimbo. Oh. You're just a mere teacher. UP ba siya? Teacher ba siya ng UP? Noon naka-tricycle. Ngayon, acting like a big, billionaire. Si Kimbo dati naka-tricycle lang, ngayon naka-artista van na. Tas branded na yung mga bag niya. Pati mga relo, mga bag, mga pagdadamit niya, yung brooch niya. Saan mo kinuha yan? At saka yung husband niyan may kaso din ng graft and corruption. Ay si Abante. Ito naman si Abante, pastor yan. I remember, nung panahon na kalaban ako ni GMA, ginamit niya ng auntie ko, may she rest in peace, para ako patahimikin. Sinagot-sagot ko yan. Pastor ka? O-offeran mo ako ng pera para na ako manahimik? No. Isa pa tong si Abante mga kababayan, natuloy niya ang Son of God, pastor, tapos yung mga katiwalian sa gobyerno is gawain niya rin pala. Mantakin niyo, pastor ka tapos babayaran mo yung tao para lang manahimik. Corrupt na gawain yan, di ba? According sa Christian teachings, yung gawain ganyan is may tuturing na corruption. To si Abante is corrupt itong matandang ito, Kaya marapat lamang na sinagot-sagot siya ni Miss Sandra Cam. At saka, may nagsabi sa akin sa mga distrito niya, and I have to double check it first, na mayroon din kaso yan ng child abuse. Oh. So, ipapacheck ko muna. Next week, maghalongkat ako dahil baka mamaya ipatawag ako at mamaya aarte-arte yan sa akin. At least mayroon akong pambala sa kanya. Naku mga kababayan, what a revelation. Ang alam lang natin is corrupt. Ngayon may kaso din pala itong child abuse. Talagang magkakapareho lang sila ng kulay ni
convicted pusit na si Franz Castro. Opo. Ayun. Okay, maraming salamat po. Opo, thank Ayun, you. thanks. Ayun mga kababayan, natunghayan natin ang mga pasabog ni Miss Sandra Cam. Tama siya sa kanya mga sinabi na ang Kongreso ay hindi na siya House of the Representatives. Ito ay House of Contempt na. At mga kababayan, yun ya, may patutsada din si Miss Sandra Cam kay Kimbo regarding sa kanya mga branded na relo, brooch at saka yung pagiging teacher niya before, which is tama naman. Magmumukha ka bang bilyonaryo kapag teacher lang ang ang occupation mo? Saka itong si Mr. Atras Abante mga kababayan, itong lolo natin na si Tandang Hukluban is aside sa corruption, aside sa nais niyang bayaran noon si Miss Sandra Cam para manahimik, child abuser din pala itong mamang to. Anong masasabi niyo mga kababayan sa mga revelasyon na ating nalaman sa videong ito? So, don't forget to give your comments down below. See you next time.